Hinimay ng GMA News Research ang mga Statement of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN na mga senador nitong 2014. Puna ng isang dating taga-gobyerno, bagamat layo ng SALN na matiyak na hindi nagpapayaman sa pwesto ang sinumang opisyal o empleyado, hindi naman daw talaga makikita sa SALN kung magkano ang nakukubrang pera ng isang opisyal. May report si Ruth Cabal. Ang pinakamayamang senador na si Cynthia Villar nasa 1.98 billion pesos ang net worth o kabuo ang halaga ng mga ari-arian at personal properties niya. As of 2014, wala siyang utang. Kumpara sa kanyang SALN noong 2013, tumaas ng mahigit 300 milyong piso ang net worth ni Villar dahil sa pagtaas ng halaga ng kanyang real at personal properties. Bagamat di ito nakadetalye. Sa business naman ang galing yung aming income, hindi naman sa akin. So, sila yung may alam noon and hindi ako ganong kadetalye doon. Pinakamalaki naman ang tinaas ng net worth ni Senate President Franklin Drilon. Mula 58.1 million pesos noong 2013, nasa 73.1 million pesos na ang net worth niya noong 2014. Sa pagsusuri ng GMA News Research, nawala ang 26 million pesos na utang ni Drilon na nakadeklara noong 2013. Tulad noong 2013, si Senator Antonio Trillanes IV pa rin ang may pinakamababang net worth. Bagamat mahigit 13 million pesos ang halaga ng kanyang assets, mga real estate property, sasakyan at cash, may utang naman siyang 7.9 million pesos. Kaya ang net worth niya, 5.5 million pesos nitong 2014. Tumaas ng bahagya mula 4.9 million pesos noong 2013. Pinakamalaking binagsak na net worth kay Senator Grace Poe. Mula 148.9 million pesos noong 2013, nasa 89.4 million pesos na lang ang net worth niya nitong 2014. Kahit walang nabawas, bumaba ng mahigit 50 million pesos ang dineklarang halaga ng real properties ng senadora. Tinama niya lang daw ang mga entry sa SALN niya kung saan wala dapat nakatakdang halaga para sa mga ari-ariang pinamana. Halos lagpas sa kalahati ng aking ari-arian ay nanggaling sa aking yumaong ama. Kaya nung tinanggal yon ay malaki talaga ang bawas dun sa aking SALN. Sabi ng Civil Service Commission, layo ng SALN matiyak na di nagpapayaman sa pwesto ang sinumang opisyal o empleyado ng gobyerno. Pero puna ng isang dating taga-gobyerno, di naman makikita sa SALN kung magkano talaga ang nakukubrang pera ng isang opisyal. Mismong si Senator Miriam Defensor Santiago na rin ang nagsabi noon, ang kinikita ng isang senador, sobra-sobra pa sa 90,000 pesos niyang buwan ng sweldo. Meron din kasi itong natatanggap na honorarium, travel allowance, budget para sa mga komite at iba pa. Kung may corruption man, you cannot rely on the SALN lang. For some politician, meron sila talagang complex yung sources of income nila. Pwedeng mag-imbestiga kung merong magpa-file ng complaint o kaya merong agency na on their own mag-i-initiate ng investigation. Pwedeng kasuhan ng paglabag sa RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, dishonesty at unexplained wealth ang sino mang hindi magfa-file ng SALN o kung mag-file man, mali o di naman makatotohanan. Ruth Cabal, GMA News.